Halos mapuno na mga biyahe pa probinsya sa mga terminal ng bus sa EDSA Cubao. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mula sa mga terminal hanggang sa loob ng bus, isa-isa itong ininspeksyon at inikot ng mga opisyal ng MMDA, partikular ang mga nakaistasyon sa EDSA Cubao. Pati mga driver at konduktor ng bus, isinailalim lahat sa random drug testing ng PIDEA. Kapag nagpositibo sila, hindi raw papayagang bumiyahe. Mabuti na lamang, walang nagpositibo. Isa rin sa tinututukan ng mga otoridad ay ang paglipanan ng mga kolor na sasakyan. May babala naman ng MMDA sa mga sasakay dito. Kung na-aksidente, wala tayong kasiguruhan na may sasagot ng insurance sa kanila. So, yung liability ng extraordinary diligence ng public vehicle ay baka hindi ma-avail o hindi natin ma-charge sila ng extraordinary diligence kasi hindi naman sila legitimate operator. Sinuri naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang mga dokumentong dala-dapat ng mga bumabiyahing bus. Titigan ho natin sa hanay ho ng LTFRB na meron ho silang valid na franchise at tama po yung rota na kanilang pagsisilbihan. Kasama ho kasi dyan yung tinatawag nating passenger insurance. So mapoprotektahan ho natin ang ating mga pasahero kapag ho valid ang franchise, valid ho yung kanilang passenger insurance. Kasabay nito, papayagan na rin simula mamayang alas 10 ng gabi ang provincial buses na dumaan sa EDSA. Malaking tulong do ito sa mas mabilis na pagbiyahe ng mga bus. Kapag do kasi umiikot sa Mindanao Toll Plaza ang mga bus panorte, inaabot ng 1 hanggang 2 oras. Pero dahil dito, magiging 30 hanggang 40 minuto na lamang ang biyahe kapag diretsyo na sila sa Balintawak Toll Plaza. At least mabilis po nating mahakot yung volume ng pasahero o hindi man bumaba yung pila ng pasahero sa mga terminal. Sa ngayon, normal pa rin ang dami ng mga pasahero sa mga bus terminal sa Cubao na aabot ng 1 hanggang 2,000. Pero posible raw dumoble ito bukas ng hapon hanggang Huwebes ng umaga. Binabantayan din ng mga bus operators ang bigat ng mga bagayeng bitbit ng mga pasahero. Hanggang 14,000 kilos lang kasi ang weight capacity ng isang bus. May libre namang 25 kilos sa kada pasahero pero naniningil na sila ng 70 hanggang 100 pesos para sa mga dagdag pang bagahe. Wala namang problema sa pamilya ni Shervette ang magbayad sa kahon-kahong mga damit na bitbit nila pampasalubong. Ngayon lang daw kasi ulit sila makakabiyahe pa Bulinaw, Pangasinan mula na magkapandemya. Kahit magkano, basta madala lang po namin lahat ng dala namin. Kasi sayang naman po pag may iwan yan eh. Para po sa mga kamag-anak eh. Ang PNP Highway Patrol Group naman magbabantay din sa mga bus terminal. Pero mas pagtutuunan daw nila ng pansin ang EDSA bus lane. Wala naman accepted na porky holiday, pwede kang dumaan sa bus lane. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.